Noon ko pa naririnig tungkol sa mga nangyari. May dahilan kung bakit Dom Saltik ang tawag sa kanya. Matapos niyang patayin ang sariling kapatid at pamangkin, natagpuan siya ng mga pulis. Bangag sa isang tulay. Doon niya tinapon ang katawan ng bata. Pingi ang pamangkin na pinatay ni Dom Zamora. Ang sabi-sabi ng mga tao, ganun din siya. Pero sa mga oras na yun, nagawa pa niyang magbanta sa mga humuli sa kanya. Babalikan ko kayo. Zamora guilty of the murder of his sister Joanna Zamora Pineda. Matatandaang hindi nakasuhan si Zamora sa pagkamatay ng pamangkin na si Ruth Ann Pineda. Hindi na-recover ang bata mula sa ilog kung saan siya di umano itinapon. Ng Bureau of Reforms ang pag-decongest sa mga correctional facility. Kasama ang notorious convict na si Domingo Zamora sa mga presong ililipat sa San Fabian Prison and Penal Farm, ang pinakamalaking prison island sa labas ng Metro Manila. Dalawang klase lang ng tao na nabubuhay sa mundo. Yung mabuti at masama. Maaga ko natutunan yun. Nung namatay ang ate ko sa kamay ng isang kriminal. Ipinangako ko sa sarili ko na balang araw, magiging bantay ako sa pagitan ng mga kriminal at ng mga taong sasaktan pa nila. Nung araw na yun, natupad ko ang pangako ko kay ate. Narating ko rin ang San Fabian. Alin siya? Pastil. Magandang umaga, sir. CEO Javier Gonzaga, ma'am. CEO Reyes. Mina lang tawag mo sa akin. Tara, sa kolonya. Yan. Ideal ho silang lahat. Yes, sir. In yellow, medium security. Karamihan dito, green, minimum. Halos lahat yan naghihintay ng lumaya. Hindi preso, kundi patikim sa buhay laya ang nadatnan ko sa loob. Wala! Ano? Gusto mo ano tao? Wala! Bibiruan lang ako! Higit sa lahat, hindi ko inaasahang makita sa minimum security si Dom Saltik. Maski sa loob, ibang lengguwahe ang gamit niya. Prof. Gonzaga, sa wakas. Ano sabi ko sa'yo, ha?
Makakarating din, Prof. Hindi na prof dito sa loob. Superintendent to pala, sir. Alam mo, tuwang-tuwa ako nung binalita mong natapos ka. 5 years mong kinuha? Sobra pa ho sa 5 years, eh. Kamahiya. Ang importante, nagpursige ka. Natapos ang criminology. Kaya nandito ka. Maraming salamat, ho. May kasabihan na kapag daw ikinremit ang isang tao at nakahanap ng kulay berdeng buto sa kanyang mga abo, ibig sabihin, naging mabuting taong yun. Pero walang ganun sa lugar na ito. Isang tao lang ang kilala kong mabuti hanggang buto. Sinabi nila sa akin na may kulay berdeng buto na nakita sa mga abo ng ate ko. Pruweba raw na mabuting tao si Elise. Pero noon ko pa alam yun. Sup. Oh, Cruz. Si Lieutenant Jonathan Cruz, head guard ng kolonya. Si Gonzaga, estudyante ko noon. Sir. Taga Central ka ba? Doon ka rin ba galing? Parang hindi na kita inabot doon, ah. Hindi ho, sir. Nagpanako ko yung una ko sa inyo. Sup, mahirapan ho ito kapag sa inmis natin nilagay. Siguro mas maganda i-assign ko na lang siya doon sa guest relation. Kaya ko, sir. Ganyan dapat. Dito mo na, Cruz. Sup, with all due respect, mukhang di pa talaga... All hands on deck tayo, Cruz. May mga i-release at may mga transferees na papalit galing Central. Kailangan mo si Gonzaga. Sup, ano ho ba ito? Tree of Hope. Maliliit na hiling ng mga PDL. Programa yan ng dating superintendent si De Los Santos. Kamamatay lang niya nitong taon. Kaya ako nalipat dito galing Central. Dala ko si Cruz. Pinairal ni De Los Santos ang rehabilitasyon. Hindi lang basta parusa. Maraming nakalaya dahil sa good conduct nung panahon niya. Hindi ito ang kulungang nasa isip mo. Kayo ba, sir, paano nyo nalalaman totoong nagbago na ho ang isang kriminal? Paano kung yung kaso nila murder? Gonzaga, hindi kasama sa naging corrections officer's oath natin ang interrogate natin opisyal natin. Hindi ba naintindihan mo, Gonzaga? Wala naman masama sa pagtatanong, Cruz. Pwede ka na magtarima. Yes, sir. Oh. May mga PDL na considered for release sa mga susunod na buwan. Yan ang huling recommendation na pinasa ni De Los Santos. Aralin mo, isa-isa. Dapat walang violation hanggang bumaba ang desisyon para sa release petition nila. Yes, sir. Tulungan natin sila. Baka habang binabantayan mo yung mga yan, doon masagot ang mga tanong mo. Salamat ho, sir. Ilan sa kanilang totoong nagbago na.
Luis at Minyong, magsyota. Pinagtulungang patayin ng tiyuhin ng isa. Pinukpok nila ng martilyo. Si Ador, pusher. Ang pusher sa simula, pusher hanggang sa huli. Si Gardo, inagaw ang baril ng security at pinatay ang manager niya sa fast food. Si Paul, binayas sa bungan, kaya niya pinatay ang manok ng kalaban. Tsaka niya pinatay ang kalaban. Nagbago. Paglabas nila, gagawa rin sila ng masama. Ang pinakamalala, Domingo Zamora. Adik. Pinatay ang kapatid at ang batang pamangkin. Anong klaseng halimaw ang kayang pumatay sa sarili niyang pamilya? Tarima! Bilang, isa, dalawa, Naligo ka ba, Garding? Hapo na mo. May pusa ka na naman. Ang sangsang mo. Maligo ka naman. Sige po. Dito, kada 2 oras. Tarima! Oh, bilis! Head count. Tarima! Dapat kompleto. Tarima! Ang matsura nito mga to, kala mo sinong mga maaamong angel, no? Habol kasi ng mga yan attendance. Tarima! Kapag kompleto ang araw nila sa isang buwan, bawas 1 araw sa loob. Wala sa mga record ni Zamora ang tungkol sa pagiging bingi niya. May sabi-sabing dinorsyuro siya sa sentral at mula noon, Tarima! di na nagsalita. Sabi ng iba, namana sa pamilya. Sabihin na ba natin? Ito kami na. Bak mabuliyasan ka. Iisa ang routine ng mga preso. 6 a.m., mag-aalaman. 8 a.m., wood carving. 10 a.m., luto. 12 noon, lunch break. Pero ang pinaka-critical na oras ay ang pagbubukas ng gate ng San Fabian para palabasin ng mga preso. Walang pader, walang gate sa pagitan ng mga preso at laya. Mga mata lang namin ang pumipigil sa kanila. Tawag dyan sa nakita mong yan, fetch and return. Meron mga nagtatrabaho sa palaisdaan, iba sa construction site. Tsaka yan, yung mga yan, nasa palayan. Saan pupunta si Zamora? Papunta lang yan dyan sa may bandang kubo. Andun kasi yung souvenir shop nila kung saan binibenta nila yung mga handicrafts na gawa nila. Kadalasan sa mga bisita ng mga residente dito, pero mas malakas silang kumita sa mga turista. Pagkatapos, babalik na sila dito ng kusa? Alam mo ang hayop, kapag nakulong mo ng matagal-tagal, kahit anong mangyari, hindi yan basta-basta tatakas o aalis ng hawla. Pero sa gabi, may isang bagay na laging ginagawa si Dom Saltik na hindi ginagawa ng kahit sinong preso sa loob ng San Fabian. Zamora! Lights out! Oras na ang tulog! Babalikan ko kayo. Hanggang ngayon, inuulit pa rin ni Zamora ang banta sa mga nagpakulong sa kanya. Hinihintay lang niya ang pagkakataon.
Villa Edgardo. Bakit senior ka, ha? Ingat ang gagawin natin. Sandali. Property of San Fabian, di ba? Bawal ilabas. Ako nag-alaga nito simulat nung maliit pa. Saan pinanganak? Nakakarinig siya. Pero bakit hindi siya nagsasalita? Tara. Sama natin si Edgardo. Tara. Conjugal visiting, ha? Papaalala ko lang, hanggang alas 3 lang. Galaw-galaw na. Kay Domingo Zamora po. Kanina? Domingo sa mga pakisulat. Firman. Salamat po. Si Doe yun? Ay, taga NGO kay Zamora. Maghintay ka lang. Sandali na lang makakalabas ka na. Nakahanda na lahat ng sinasabi mo sakaling hindi ka maparol. Naubusan na ako ng oras. Mainit pa yung mata sa akin dito ng bagong zero. Daga, nasaan ka? Kailangan ng tao rito. Paano natin ipopost-it yun? Doon na bahala doon. Sino gagawa? Maniminyong. Basta huwag kayong kakabahan, ha? Sabihin niyo si Paul, ha? Lagot sa kayo pag nagkataon. Kami pa talaga. Bilisan niyo dyan. Iinom ako ng gamot. Kailangan ko ng tubig. Tapos na kami. Ikaw, bilisan mo. Kapag ano ka, ikaw naman dyan yung mata. Sila, kara. Sila, yati na ako. Gardo! Gardo! Ano sabi ko sa'yo? Gardo, possession na naman? Hindi mo talaga pinatagal, ah. Sikutin. Mga nag-iikot lang. Matutuwa pag nakita kayo. Level!
Oh, kulang na 4. Hanapin nyo nga. Eh, kasi sinabi na sa'yo huwag nang lumaban eh. Straight ang ulo mo. O ano? Nakita mo yung nahanap mo, no? Pinaningan ka na kasi ni Dong. Ulit ka masyado. Anong meron dito? Eh, masama pakiramdam. Oo, may sakit. Siguro dahil sa init. Chip. Ako na. Salamat. Oh, Gonzaga, anong meron? Si Zamora. May kutubo ko na nagbabalak na ho siyang tumakas. Kutob. May babae ho kasi laging pumupunta dito. Meron ho siyang laging binibigay dito kay Zamora. At ito naman ho si Zamora, lagi rin ho siya may binibigay dun sa babae. Ano? Hindi ko pa ho alam, sir. Pero sir, si Bautista ho, sinasaktan ho siya ni Zamora para ho hindi niya isumbong yung mga plano nila. Sinabi niya yun sa'yo? Hindi ho, sir. Pero sir, nakita ko ho, may mga paso ho si Bautista eh. Si Zamora po may gamit nung branding iron. Gonzaga, ni minsan ba na ituro ko sa klase na bumase sa kutob? May higit 1 dekada, magmula pa sa sentral hanggang malipat siya dito sa San Fabian. Malinis ang record ni Zamora. Look, I appreciate your zealousness. Kanya na ganyan din ako nung bata pa. So determined to fight crime. Gigil na gigil sa hustisya. Pero iba ang konsepto sa realidad. Ganito usapan natin. Bring me evidence and I will act. But for now, Zamora's release petition is up to the courts. Prof, di ba sabi niyo sa akin noon sa klase, kaya ako tayo may korte? Para sa mga biktima. Pero bakit ho ganun? Bakit ho yung mga katulad ni Zamora may karapatan pa rin ho sa hustisya? Pero yung ate ko ho, wala. Isa? Javier. Ay. Hi. Hi. Kakatawa naman tayo. 2 buwan pa lang tayong dinay. Salamat ah. Dumayo ka pa tuloy. Wala yun. May kliyente din naman kasi ako dito talaga. Tsaka, gusto din sana kita makausap. Hindi pa rin kasi ako makabalik sa Maynila eh. Gusto ko lang sanang tanongin kung
May balita na ba sa kaso ng ate ko? Natanggap mo naman siguro yung picture na sinend ko sa'yo, diba? Parang kamukha ng suspect, no? May nakapagsabi kasi sa akin na may nakakita daw sa kanya sa may bandang Espanya. Malaman natin kung saan siya nagpunta, kung saan ba siya nakatira. Sampung taon na, Javier. Kaya ang daming cold case eh. Kasi walang may pakialam. May pakialam ako. Kinausap ko na lahat ng kasama ko sa legal assistance. Hindi pwedeng isang blurred picture lang ang meron tayo. Pero Lisa, hindi pa naman tapos yung prescriptive period ng murder, di ba? May dahilan kung bakit ganun yung batas natin. Lisa, may konting oras pa ako. Huwag mo naman ako sukuan. Okay. Pasensya ka na sa abala. Balita ko, nagsumbong ka daw doon kay Supa. Kabagigil na gigil kay Zamora. Alam mo kasi problema sa'yo, Gonzaga. Masyado mong pinipersonal. Alam mo, binasa ko na rin yung file mo. Alam ko na yung dahilan kung bakit galit na galit ka sa mga mamamatay tao. Hoy, pag meron kang gusto ipabot kay Su, dadaan ka muna sa akin. Ayoko na nagpapabibo ka, ha? Hindi ko gusto.
ka bumalik dito? Sir, Dala ka galing labas? Sir, ano sir? Mga damit ko lang yan, sir. Mga damit. Ano dala mo? Damit. Ito. Anong laman ito? Buksan mo. Lagayan ng pagkain ng mga pusa, sir. Kontrabando. Alam ko may tinatago ka. Ano pinapuslit mo dito? Ha? Ano pinapasok mo? Sabihin mo na. Dom! Ilabas mo na yung... Ano yung tinatago? Ha? Ano? Magpaalam ka na sa good conduct merits mo. Dahil di ka na makakalabas dito. Damputin niyo to. Soup. Ito na kayo ebidensya. Wala mo ng TV-TV. Wala mo ng dalaw-dalaw. Wala rin alaalaga muna. Labas niyan. Wala rin hihingi ng pabor ngayon. Dahil yung buong gate, isasara lahat yan. Hanggat hindi kayo umaamin sa akin. Ano? Sabihin niyo na. Ano ba talaga plano ni Zamora? Kailan ba siya pupuga? Hindi talaga amin. Hindi kayo magsasalita. Zamora! Alam ko nagpapanggap ka. Hindi ako ang kalaban mo. May kontrata para sa ulo ko. Sinungaling! Papatayin nila ako sa loob! May job, order para sa akin. Bukas makalawa, makakahanap na sila ng papatay sa akin. Ikaw yung mamatay tao. Ikaw yung mamatay tao! Kain ka muna. Mamatay tao! Kahit sino pa. Kung may maitutulong ka, gagawin mo. Okay? Papa. Mamatay tao!
lang pala iisa ang Bartolina sa San Fabian. May isa pang kulungan sa loob ng kulungan. Hawla ang tawag ni Cruz dito. Lugar para sa mga sekreto. Dito, di hindi sisikatan ng araw si Zamora. Hindi ko man nagantihan ng taong pumatay sa ate ko. Nagawa kong pigilan ang tulad niya. Bawal nga ho ang mga bisita. May violation po kasi ang mga preso. Kuya, taga-NGO po ako. Saglit lang naman ako papasok dyan. Ma'am, kahit na po, hindi din lang kayo papapasukin sa gate. Pasensya na po talaga. Sasabihan na lang po namin kayo kung kailan po pwede ulit ang dalaw. Sige, salamat po. Nandyan ba yung mama mo? Titam ba? Ako, si Domingo Zamora. Kalalabas ko lang nun sa city jail para sa petty theft at droga. Kalalabas ko lang. Ulit. Iisipin mong dapat umiwas na ako sa gulo lalo na't may record na ako. Pero kahit anong gawin ko, babalik at babalik ako sa dating gawin. Hindi ako mabuting tao. Opo. Hanggang sa makilala kita. Hello. Ikaw ba si Ruth? Asan ang mama mo? Matagal mong di nagparamdam. He is my brother, Uncle Dom. Tinatanong niya kung marunong ka daw bang mag-sign language. Sayang daw. Paano mo sabihin yung sorry? Sorry.
Para makapagtrabaho ang mami mo, madalas ako ang bantay mo. Makabawi man lang sa tulong niya sa mga panahong walang-wala ako. Halika, kain ka na. Nagagalitan ako ng mama mo. Kain ka na. Ruth, ito ba? No? Minsan, hindi ko alam ang gagawin. Hulog ng langit si Betty. Uy! Ano nangyari? Nasaan si Joanna? Ang trabaho. Sakit yung bata, hinahanap siya. Hala, sobrang init. Pasok tayo sa loob. Huwag ka muna dito, ha? Gusto mo matuto nito? Ha? Ano? Sinikap kong aralin ang mundo mo para magkausap tayo. Para alam mong lagi kang may kasama. Sa mata ng mga tao, hindi na tayo magkaiba. Dahil sa'yo, nag-iba ang tingin ko sa sarili ko. Yung mga araw, naging linggo. Para makablow ka na ng cake mo. Okay ako. Yung mga linggo, naging buwan at taon. Happy birthday. Happy birthday to you. Wish. Wish mo na. Uy, thank you ha. Alam ko, lagi mong binabantayan si Gintos. Hindi, makabaw ka na. Tayo-tayo na nga lang. Out. There. Pero nag-iiba ang bahay pag uuwi ang tatay mo. Anong delikado? Anak ko yan! Nandito ako! Ano mangyari? Ikaw nga ang delikado. Alam ko ang pinagagagawa ninyo. Kukunin ko yung anak ko. Gusto mo umabot tayo sa korte? Ha? Opo! Close your eyes. Get me. I'll get you. Okay? Si Kaloy ang nagmulat sa akin sa kalye. Pero sa kanya rin ako paulit-ulit lumalapit pag may problema ako sa pera.
sa batas. Marami siyang kilala. Maraming hatak. Oh, Dom. Hindi ka na nakakadaan. May bago na kasi akong racket. Pero ang totoo, ako ang natatakot. Tom, hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya ako nang bumalik sa bahay niyo. Sabi ni Betty, tayo na ito doon sa probinsya nila, oh. Gusto mo bang lumayo muna? Tagal nang nagyayaya yun. Gusto pa yun? Mahimok na lugar. Pinagsisisihan ko na pinakalala pa kita doon sa tao na yun. Basta kapag may mangyari sa akin, gusto ko ikaw ang magpalaki kay Ruth. So, walang mangyayari sa'yo. Para namang hindi mo kilala si Kaloy. Ayaw kong lumaki si Ruth sa mundo ng sindikatong tatay niya. Sumusobra na sila. Ngayon naman kumukuha sila ng mga bata para ibigay sa mga malalaking tao. Nalaman ko lahat ng mga pangalan, kaya pinagpantan niya ako. Basta Dom, kahit anong mangyari, ipangako mo sa akin na hindi mo ibibigay si Ruth kay kayo. Nagplano kaming umalis agad. Ang hindi ko alam, yun na pala ang huling beses na makakausap ko si Joanna. Hoy! Ate? Tijo? Ate? Alam kong wala akong kawala. Ruth! Adik. Magnanakaw, kriminal. Ruth! Huhulihin nila ako at ibibigay ka agad sa tatay mo. Bago ko pa maipagtanggol ang sarili ko.
Kailangan namin tumakas. May pulis! Huwag mo susuotin. Umalis na kayo. Sasalubungin ko sila. Papahuli ka? Kukunin ng mga pulis si Ruth. Hindi siya pwede mapunta sa tatay niya. Matapang ka, ah! Mamin ka na! Hindi ba't sinabi ko sa inyo kanina? Tinapon ko siya sa ilog. Si George De Los Santos ang Prison Chief Inspector ng Sentral, kung saan ako unang nakulong. Siya ang babago ng buhay ko sa loob. Sa susunod na magtangka ka at tumakas, huwag kang dadaan sa harapan. Marami naman paraan para makalabas dito. Hindi nga lang papansinin ng mga sindikatong officer dahil wala kang pera. Mabigat ang mga kalaban mo. Masyadong malalim ang mga ugat nila dito sa loob.
Hulaan ko. Inosente ka. Pero gano'n naman lahat talaga dito eh. Puro mga walang kasalanan, di ba? Hindi ako mabuting tao. Kasalanan ko kung bakit namatay yung kapatid ko. Dapat ako na lang yung nawala sa mundong ito. Hindi si Joanna. Gagawin ko ang kahit na ano. Makalabas lang ako dito. May ibang paraan. Hindi na mabilisan, pero may ibang paraan sa Mara. Pwede kang maglakad palabas dito, ngayon. Pag nakatakas ka naman, habang buhay kang uusigin. Pero sa mga, kung bibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon, pwede ka lumaya. Ang tanong lang, kung anong klaseng tao ang lalabas sa kabilang dulo. Ikinumpisal ko ang isang bagay na hindi ko ginawa. At mula noon, ay hindi na nagsalita. Para hindi ka na nila hanapin pa. Sinama ako ni Chief De Los Santos sa mga transfer galing Maynila. Kailangan niya ng kakampi sa bagong kolonya. Itinuloy ko ang pananahimik. Mag-iingat ha. May mga mata sa paligid. Alam niya ang tungkol sa sindikato ni Kaloy. Tandaan mo, ang bawat mabuting galaw ang siyang maglalapit sa iyo sa paglaya. Natuntun ako ni Betty matapos ang ilang taon. Dinala ka niya sa mainland, malapit sa isla ng San Fabian. At doon ka nga lumaki. Siya ang totoong mabuti, Ruth. Sabihin mo sana lagi na nagpapasalamat ako sa kanya. Dahil naniwala si Chief, naniwala rin ako makakalaya ako at magkikita tayo ulit. Dito ako nagsimulang sumulat sa'yo, Ruth. Doble ingat dahil walang ibang dapat makabasa. Paglaya ako, babalik ako sa Masbate. Bibili ako ng motor. Magdi-delivery rider na lang ako. Saan naman ko ng pambili? Gagawin ko na paraan. Hoy, Don. Tigilan mo na nga yung pagbabangag mo. Ako,
Magtatayo ako ng tingkahan. Lahat pwede umutang. Pwede. Ako naman, uwi na lang sa Ilocos kasama ang pamilya ko. Butal, mas masarap pang doon, buhay. Hangin. Magsasaka na lang ako. Patak na ako dito. Tsaka pakakasala mo na lang si Nelia. Hindi pa kami kasal nun. Kami naman ni Luis, paglabas namin dito, sabay namin tatapusin yung mga naudlot namin pangarap. Oo naman. Tatapusin namin yung puso namin sa kolehiyo. Ikaw, Tom, anong gagawin mo pag ikay Raya? Binigyan namin ng bagong pangalan ng puno ng San Fabian. Maski maliliit na hiling kapag natutupad, pakiramdam ng mga preso, tao pa rin sila. Bukas sa bukas, ipapasa ko nito. Congratulations, Zamora. Malapit ka ng lumaya. Huwag na huwag kang bibitiw. Ha? Alagaan mo yung mga kasama mo. At huwag na huwag kayong papayag na patayin nila ang pag-asa ninyo. Isang dekadang naging payapa ang San Fabian. Pero kinalaunan, lumamlam ang kalusugan ni Chief. Noong mawala si Chief, unti-unting nakapasok ang kabulukan sa kolonya. Si Cruz ang nangunguna. Noong dumating ang bagong guard, inaral namin ang mga kilos niya. Sa loob ng maraming taon, ibinahagi ko sa mga kasama ang lengguaheng itinuro mo sa akin. Nagkaroon kami ng paraan para makapag-usap ng ligtas. Property of San Fabian, di ba? Bawal ilabas. Gardo! Anong sabi ko sa'yo? Nauna si Mang Gardo na matagal nang nakaschedule ang parol. Pero kinalaunan, bumalik din siya. Mang Gardo, bibitayin na talaga kita eh. Bumalik ka na naman dito. Malungkot sa labas. Sadyang nagpakulong ulit dahil wala na siyang kasama sa buhay. Nagsimula sa pangingikil at paghingi ng pabor hanggang sinubukan niya mag-recruit ng mga inmate para sa job order sa labas at sa loob. Ang aayaw, may parusa. Naging ugong-ugong sa kulungan na ang unang kontrata ay para sa ulo ko. Nakahandaan na lahat ng sinasabi mo sakaling hindi ka maparol. Naubusan na ako ng oras. Nainit pa sa akin dito yung bagong sinyo. May mapangahas kaming plano.
i-record ang pang-aabuso ni Cruz. Hindi mo na bibigay? Hindi bibigay, ha? Anak! Alam naming demerits ang kapalit pag nahuli kami. Pwedeng mawala ang good conduct na pinaghirapan. Pero baka sakaling pakinggan kami. Gusto mo? Tandaan lang. Ano? Nakita mo yung hinahanap mo, no? Pinaming nga ka na kasi ni Dom. Ulit ka masyado. Ano meron dito? Chip, masama pakiramdam eh. Siguro dahil sa init. Parang ritual kong inulit-ulit ang pangako ko sa'yo. Hindi ako nakalimot, Ruth. Hintayin mo sana si Uncle. Zamora! Sakaling hindi ako makalabas, sana magamit mo ang mga sulat na to. Kung hindi man ngayon, kung hindi ligtas sa mga susunod na taon, para malaman ng mga tao na nabuhay kami dito sa San Fabian. At may gusto kami sabihin. Sana magtagumpay ang plano namin. Sana mabigyan kami ng paglaya. Sana makita pa kita. Kahit isang beses lang. Papakulong mo ba kami? Ikaw ba nag-iwan ng balsa para makatapos siya? Eh ano kung ako? Sinaktan niyo ba si Dom? Matay tao! Binapili na. Pala ka na kung gusto mo ako ipakulong. Basta huwag mo sasaktan yung bata. Wala akong balak saktan kayo. Nasaan si Dom? Buhay pa ba siya? Sir. Gonzaga. Anong emergency na naman to? Si Zamora, buhay ang pamangkin niya. Sigurado ka? Yes, sir. Sigurado ako. Good work, Gonzaga. Kaya mo bang ituro kung nasan yung bata? Oo, sir. At pati yung mga sulat ni Zamora? Hawak ko lahat ng bata, sir. Okay, good. Tinawagan ko na rin yung taong nakakaalam tungkol sa kaso. Ito na siya. Gonzaga, Carlos Pineda. Baka kilala mo siya from his gaming business. Tatay siya ni Ruth. Gonzaga.
Maraming salamat sa pag-iimbestiga, ha? Sigurado ko bang buhay si Ruth? Saan ko siya pwede makita? Sir, di ko sigurado kung magpapakita ko sila sa atin yung hindi ko natin kasama si Zamora. Yun kasi usapan namin. Nabanggit ba sa mga sulat ni Zamora kay Ruth kung sino yung tinuturo niyong may gawa? Hindi ho, sir. Doon mo, Zamora. Bring him to my office. Yes, sir. Gonzaga. Good job. Sir, pwede ko kayo makausap. Gusto ko lang magsalita tungkol sa kasama namin. Sir, sandali lang ho. Gusto ko lang sabihin na hindi ho masamang tao si Dom. Kaya kung okay lang sa inyo, pwede ko ba kayo makausap sandali? Sige. Nung nasa Central pa lang kami, lagi kaming pinaglalaruan ni Luis doon. Si Dom lang talaga yung tumulong sa amin doon. Siya lang yung nagtanggol sa amin, kahit na siya yung sasalo ng lahat pagkatapos. Kung di nga dahil sa kanya, malamang siguro nakapatay kami ulit dun sa loob. Hindi ba kaya kayo nakulong ni Luis dahil napatay niya yung tsuwi niya? Yun naman kasi, ito si Luis. Inaabuso siya ng tsuwi niya. Isang gabi, ni-rape siya. Tapos, pumalag kami. May martilyo, tas... Sir, mabuting tao si Dom. Kapag nawawalan kami ng gamot dito, siya yung gumagawa ng paraan. Totoo po yun, sir. Yung anak ko nga po, binili niya ng sapatos. Sir, aminado kaming nagkasala kami noon. At pinagsisisiyan na namin yun. Pero sana pakinggan niyo kami. Lalo na para kay Dom. Anong sasabihin ko? Amo! Ano yun? Nag-aaway din sa dormitoryo. Eh ano nga, kung may nag-away, ba't nandito kayo sa labas dalawa? Kasi masyadong magulo daw, hindi kaya ng isang bantay lang. SOS daw, sabi ni CEO. Oo. Lang yan. Di ba kayo nilak ni Gonzaga? Nilak naman ako, pero masyadong magulo daw talaga yun. Zamora, si Ruth. Gusto ko niya makita. Sinabi na tumigil
Hindi ako. Hindi tatawa. Sino may pakana nito? Ha? Amo, meron naman talaga may nag-aaway. Oo, kanina talaga nag-aaway. Loko niyo ba ako? Hindi amo. Sabi niyo nandito si Gonzaga. Si Gonzaga. Andito kanina. Oo. Kita, di ba? Kita namin. Oo. Andito lang. Loko mo ako. Ano? May ebidensya namin na pang-aabuso nyo. Ano? Ano sabi mo? Tumabi ka. Tumabi ka. Saka pa. Tumabi ka dyan. Tumabi kayo. Tumabi ka dyan. Saan? Halika. Ano saan mo? Halika rito. Ano saan mo? Eto ba sinasabi mo? Ha? Tampal ko sa mukha mo to. Ito ba sinasabi nyo? Ha? Ano? Akin yan! Sumusobra ka na! O ito, sabay-sabay kayo sa impyerno. Masusunog, o! Sup. Nasaan ka na? Secure mo si Zamora. Sige, Sup. Zamora. Sige na, basta kayo. Ako nang bahala rito. Kailangan nila ng tulong. Huwag na kayo. Sinasunod ako na. Babalikan ko kayo.
Babalikan ko kayo. Hindi nyo niligpit kaagad nung nawala si De Los Santos. Pati yung operations, damay kung magsalita si Zamora. Naisip mo ba na halos 1 dekadang walang gulo dito sa San Fabian? Pagsususpetsyahan ako pagbiglaan. Hindi naman pwede mamatay dito sa loob si Zamora. Eh para saan pa yung pera binibigay ko sa'yo? Dapat sa labas siya titirahin. Meron na nakaabang sa kanya sa mainland. Pinakontrata ko to kay Cruz para hindi bumalik sa atin. Nakaplano ng lahat, Kaloy. Pati na rin yung ipapalit sa kanya. So, tinraidor ho tayo ni Gonzaga. Bumuga si Zamora. Baka hindi mo pa tinira nung nakalabas ng kolonya. Pero Sup, anak ng... anong gagawin ko? Naunahan ako ni Gonzaga doon sa site eh. Bobo. Pangalan ko ang nakataya dito. Sinabi ko na, di ba? Wala dapat gulo sa loob. Pasensya na tayo, Cruz, ha? Pero ihanda mo na yung sarili mo para sumagot sa lahat ng nangyari dito. Sandali, sinusunod ka naman lahat ng utos nyo, ah. At nagpahuli ka. Pero pasensya na, Cruz. Kasama naman yan sa sinumpaan mo, di ba? I am ready to face the consequences of my act. Sino ngayon ang bobo? Luis! Bahala dito. Magkano? Kailangan naman natin umalis dito. Halika na! Halika na! Dom! 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 Si Ruth. Hinihintay ka ni Ruth. Babalikan mo siya, di ba?
Sinubukan ko. Tom. Noong mamatay si Dom, 7 araw na umupo sa ilalim ng puno at hindi nagsalita mga PDL para iprotesta ang nangyaring pang-aabuso sa loob. Naging alamat ang ginawa ng mga preso ng San Fabian at kumalat sa iba pang mga kolonya. Kapag gusto nilang magprotesta sa anumang pang-aapi o maling pamamalakad, buong araw silang hindi nagsasalita. Bakit ba di ko na Matapos ang mahabang panahon, napatunayan ring inosente si Dom. Pero hindi niya na nakitang nalinis ang pangalan niya. palapit na ang inang mga nila na pinatibok ang puso kong Minsan, iniisip ko, kung hinayaan ko lang siyang makatakas nung una pa lang, mag-iiba kaya ang mga pangyayari? Pero hindi ko na mababawi ang nakaraan. Ang hiling ko na lang, patawarin mo sana ako, Ruth. Nakapasa si Ruth sa pre-med. Salamat sa tulong mo sa amin, Javier. Wala yun. Lumipas ang panahon at dumating ang araw na hinihintay na marami. Galang, Atorado! Ang iba naman, kailangan pa ng konting oras. Gardo. Nalaya na kami ni Kuting. Anak mo kayo. At sa tuwing may lalaya, may ritual sa San Fabian. Domingo! Tuwing tatawagin ang pangalan ni Dom, parang paulit-ulit na rin namin siyang pinapalaya. Sino nga ba mabuti? At sino ang masama? Ipinapanganak ba ang tao na mabuti o halang ang bituka?
bidang tubuan ng kabutihan ang taong nagkasala. May kasabihan na kapag daw ikinrimit ang isang tao at may nakitang kulay berdeng buto sa kanyang mga abo, naging mabuting taong yun. Hindi sila nakakita ng isang berdeng buto sa mga abo ni Dom. Ang nahanap nila ay 100.